Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig ng isang kwento na magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, isang pamilya ang haharap sa isang trahedya na magdudulot ng matinding kalungkutan at takot. Isang batang kapatid na may kakaibang sakit, isang ina na nabaliw sa pagdadalamhati, at isang kuya na gagawin ang lahat para protektahan ang kanilang pamilya. Pero sa huli, sino nga ba ang tunay na kalaban? Pakinggan nyo ang buong kwento at alamin kung paano nagwakas ang kanilang bangungot. Ako po si Kuya Elmer, may ikukwento lang po ako sa inyo. Hindi ko alam kung horror o nakakalungkot na kwento ba ito. Pero sana po ay magustuhan nyo. Noon po ay may kapatid ako na ang pangalan ay Lando. Mas bata siya sa akin ng 5 taon. Ako ay 10 years old noon at si Lando ay 5 years old. May kakaibang sakit si Lando. Hindi namin alam kung ano yon. Basta ang sabi ng doktor ay may diferensya daw siya sa pag-iisip. Nung sabihin ng doktor yon ay halos mabaliw na ang nanay at tatay namin. Ang bunso nilang anak ay may diferensya sa pag-iisip. Dahil doon ay nag-alsa balutan si tatay at iniwan kami. Hindi raw niya matatanggap na may anak siyang may diferensya. Si nanay naman ay halos mabaliw na sa pag-aalala kay Lando. Nung lumaki kami ay lumipat kami sa isang liblib na lugar sa probinsya. Sabi ni nanay ay baka doon ay makahanap kami ng bagong simula. Sa bagong bahay namin ay parang mas lumala pa ang sakit ni Lando. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na yon, pero parang nagiging masama si Lando. Lagi niyang inaaway si nanay. Hindi na siya kumakain at lagi na lang siyang nasa labas. Kapag lalapitan namin siya ni nanay, ay nagagalit siya at nagbabanta na sasaktan kami. Isang araw ay nakita namin siya na nakabitin sa ilalim ng isang malaking puno. Wala na siyang buhay. Si nanay ay halos mabaliw na naman sa pagdadalamhati. Sinisi niya ako sa nangyari kay Lando. Bakit daw hindi ko nabantayan ang kapatid ko? Bakit daw hinayaan ko na magpakamatay siya? Hindi ko na lang pinansin si nanay. Alam ko naman kasi na dala lang ng kalungkutan ang mga sinasabi niya. Lumipas ang mga taon, si nanay ay nagpakita ng mga senyales ng pagkabaliw. Lagi niyang sinasabi na nakikita niya raw si Lando. Nagtatago raw ito sa likod ng mga puno at tinatawag siya. Kapag nasa bahay kami ay lagi niyang sinisilip ang bintana. Kasi nga raw ay nandoon si Lando at tinatawag siya. Hindi ko alam kung paano ko papakalmahin si nanay. Alam ko naman kasi na imahinasyon lang niya ang mga nakikita niya. Isang gabi ay nagising ako dahil may kumakaluskos sa labas ng bahay. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Doon ay nakita ko si Lando. Nakatayo siya sa ilalim ng puno kung saan siya nagbigti. Tinatawag niya ako at sinasabi na lumabas daw ako. Hindi ako naniwala. Alam ko na hindi si Lando yon. Imposible dahil patay na siya. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na lumabas ako. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko. Hanggang sa hindi ko na nakayanan at lumabas ako. Nung makita ko siya ng malapitan ay halos hindi ko siya makilala. Ang katawan niya ay punong-puno ng sugat at parang naaagnas na. Yung dila niya ay nakalawit sa bibig niya at yung mga mata niya ay halos lumabas na sa mga butas. Tinawag niya ulit ang pangalan ko. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na boses ni Lando ang narinig ko. Boses na ng isang halimaw. Nung gabing yon ay napagdesisyonan ko na patayin si Lando. Alam ko na hindi na siya yung kapatid ko. Alam ko na ang kaluluwa niya ay nasa langit na at ang nakikita ko ay isa ng masamang nilalang. Kaya naman kinuha ko yung baril ni tatay at pinaputukan siya. Tumakbo siya papalayo. Pero hinabol ko siya at paulit-ulit na pinaputukan hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nung tingnan ko siya ay wala na siyang anyo ng tao. Isa na lang siyang malaking itim na nilalang. Alam ko na tama ang ginawa ko. Alam ko na kung hindi ko siya pinatay ay baka kung ano pang masamang bagay ang gawin niya sa amin ni nanay.
Nung malaman ni nanay ang ginawa ko ay tuluyan na siyang nabaliw. Araw-araw niyang hinahanap si Lando. Araw-araw niyang sinisilip ang bintana para hanapin ang bunso niyang anak. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na lang siyang wala ng buhay. Nakabitin din siya sa ilalim ng puno kung saan nagbigti si Lando. Ngayon ay mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na si Lando, wala na si nanay, wala na rin si tatay. Ang tanging kasama ko na lang ay ang alaala nila na habang buhay kong dadalhin. Pero kahit na wala na sila ay naririnig ko pa rin ang boses ni Lando. Tinatawag pa rin niya ako. Paulit-ulit pa rin niyang binabanggit ang pangalan ko. Mga kaibigan, natutunan natin dito na minsan ang tunay na kalaban ay hindi natin nakikita. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, baka naririnig mo rin ang mga boses sa dilim.